Sa dami nga ng boses na yun, kaya ko po itumuuna sa kumbento ng mga Carmelites sa Buanga. Sila po na talagang katahimikan, ang hinanap. Pagdating ko po kung nawala yung kanya sa katahimikan at bibigay ng paumanita. Alam mo yun talagang tama yung payo ng aming kapatid na si Tigil, pakiusap, kung tapos mag-ibig. Nung nakapasok po ako sa ng kumbento niya, tila natahimik yung napakaraming boses na narinig natin na sobrang dami na hindi na malaman kung sino pakinggan. Aminin ko na rin po sa inyo, may bahagi ng kalooban ko para ayaw ko na lumabas sa kumbento niyo. Ngunit, kung nagutusa ang maraming kalinawan sa ating dapat pag-ibig. Sinundan pa. At bago pang-awin pala doon, may nagsabi sa akin na kung tama ang desisyon mo, madali ka lang ay lahat na kailangan mo nakasin. Isang ulo sa dapat natin sa akin ay, meron po yung pangulo sa partido. Ito po ay aming ilalahat at hininumpahin sa isang magulang sa ating bansa. At tinawag po tayo sa isang pagpupulo. At sa pagpupulo yun, tinanda ko na po sarili ko kung ano po ang magiging debate, pag-usap, bukahin na ating mag-iisip. Ngunit ano po natanggap natin doon? Ang nakita ko po doon ay isang taong tunay na naglilingkod sa bayan at iniisip ang kapakanan na nakakarami bago ang sarili. Talagang kakaiba ang ginawa ni Bagoa, lalo na kung ikukumpara natin sa mga nagsasabing tinuro sila ng sambayanan, pero nakikita lang po parati yung sarili. Diba? Tayo po ay nakabalik na sa loob ng talagang makabuluhan, magpunta sa mga Carmelites. Marami pa rin tayong nakausap. Pero palagay kong bigyan ko ngayon ng tatulan na halimbawa sa mga nakausap ko. Dalawa po doon ay kabataan. Nakatunayan, grade 5 lang po sila. Yung isa po doon ay lalaki na kasabay ko sa isang tindahan ng mga TV. At habang pinitingin ako doon, nilapita na ako sinabi. Sabi ko sa mga lumapit kami, hindi mo ba kayo enjoy learning? Sabi ko po. Sabi po niya, nasa physically. Sabi po, nasa labas, nagtatrabaho. Hindi ka ba nalugod doon? Sabi ko, nasa siluto siya, hindi ko talaga naibigyan ko. Sinabi niya medyo maligay ito. Pero pagkatapos po doon, kasi doon na ako na silugan sa tindahan. At katulayan ko yung lipat ko yun. Pero ako sa mga kailangan, pakin ako. Tapos pero ako kami sila kaya may interview kung bata nito. Pero ang pinaka-importante yung parte ng aming kayano ko. Eh nung dumating yung tinanong ko siya, ano ba ang gusto mo sa mga? Sabi po niya sa akin, gusto ko maging singer. Sabi ko kaya pala nandito sa tindahan. At pagdating nga po doon, yung sinabi ko, sino pa po nito yung singer? Tinuro po nito sa medyo bagong mga lawe na yung mga kanta po niya, sinakanta sa Tino Rap, pero meron po social regulation. Yung kanta po na napakinggan ko nagbabagit ko, kanta ko sa pakinggan ko. Nakita lahat sa pabulukan, sa lipunan, sa dulo, nakikinig sa ibaba ng Diyos sa dito. Pag-ubin ka lang yung sa bakal ko, grade 5. Pero bulat na nangyayari sa bansa at may manganap sa makabuluhan. Yung pangalawa naman doon, nagtataon mo, grade 5, nakita ko naman po sa tapat. Sana pag-ulo sa pamilya na nandun ako sa isang restaurant, bilapita, nagkaroon kami ng take-to session, pabalik ako ako, dahil gusto niya ng solo picture, sa lang po, hindi na solo picture. Sabi ko sa kanya parang sa tatanungin niya, tatakbo na po ba kayo? Sabi ko, hindi ko dito bata ito, grade 5, ulan sa ulan na rin. Sabi ko sa'yo, pag tumakbo ba ako, hindi ko naman kayo mo kakampalan mo ba ako? Tapos na dahil kinakampalan ako ng kayo. Kaya siguro, doon na lang tayo sa pinakasimple.
meron tauhan, OLA, ng custom, nakausap, sa nating kasamahan, kasamahan po natin, matagal na tayong lutos na sumakbo. Tinanong po yung kasamahan natin, tatakbo na ba si Lloyd? Ang sagot po nung tumutulong sa akin sumakbo, tatakbo na nga. Kaya sagot po nung nag-apostle sa kanya, salamat. Tinanong, bakit ka nagpapasalamat? Kasi yung boss, pwede na po yung mga anak. Pwede na po muli yung mga anak. Nung araw ko, tinuturuan kami. Nung araw ko, tinuturuan kami ng aming mga group. Di ba po doon ay mga iswita. Kailangan mo siguro makausap po ni Father Malusin. Di ba doon record? Sabi po nila, ang pinakamalaking kasalanan ay mawala ng pag-asa. Bilang Katoliko, may Diyos tayo na nagmamahal sa atin. Yung Diyos na nagmamahal sa atin, pag tayo nawala ng pag-asa ay parang sinasabi natin, sinusiguran tayo. Kasi lalo po, ang pinakamalaking kasalanan. At kung bata rin po, sinasabi na, libre yung mga hindi ba nakakagimbal? Na ngayon, may kawarin, tapos kung isip na, sinasabi, kawakan, muli, pwede na muli pangarap. Kasi ba yung pangarap, hindi na pwede makasalukuyan dito lang. Mga kapatid, matagal-tagal ko rin naman po, pinalaki ko sa mga ko. Ako, minsan, sinasabi ko sa rin, parang hindi pa gano'n nakakain sa mga. Pero, talagang kailangan na ako magdeklara sa araw mo. Tinatanggap ko ang hiling ng sambayanan. Tinatanggap ko ang bilin at abubilin ng aking mga magulang. Tinatanggap ko ang responsibilidad na ituloy ang laban para sa bayan. Tinatanggap ko ang hamong mamuno sa lapang ito. Ayaw Pilipinas, tatakbo po ako sa pagkapangulo sa tutuloy po natin ang laban, mabuhay ang Pilipinas, naway pagpalain tayo na po may kapal. Maraming salamat po.